Jesus is coming again, coming again, coming. Mapagmahal na Diyos, sa mga pagkakataon ko na gayang ito ay aming lumalapit. Nawa po sa iyong kapurihan, isahin kami sa pagpapala sa tatlong bahay ng Banal na Espiritu. Gawin din ang lahat ng mga minamahal na tagapagsabi. Nawa ang makalangit na kaalaman ay aming maranasan upang aming maunawaan ang aming napag-aaralan para po sa ikakabuti ng lahat ng iyong mga mananampalataya. Katubayan kami ng Banal na Espiritu, samahan ng lindangan at ilihan. Ang lahat po ay aming pinihiling, dinadalangin, patawad sa aming nagpapagkakasala. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa banal po na kasulatan, mga minamahal namin na kapag-subaybay at tagapagpakinig, ay mababasa po natin sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1. Ito po ang pagkasabi, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Kung sa Bisaya, pagdating mo, bangahon ang tao sa kwata para malipat sa Ginoo. Ako magiging bukid. Bangahon ka mo sa kwarta para nga malipatan ta ang Ginoo. So amo na ang nagkatabo subong. Wili na gid ang tao sa nawili na ang tao sa tinatawag na pagsisikap pero wala nang time sa Panginoon. At itong sinasabi kasi dito, masuwayin, nakita rin natin itong Brother Paul. Di ba? Itong pagmamalaki. Abay, marami na tayong nakikita itong talagang nagmamalaki. Walang turing, walang kabanalan sa unang teksto na binasa mo kanina. Walang kabanalan. Yes. Anong ating naisip mga kaibigan pagka sinasabi natin walang kabanalan? Ang nakikita natin, halimbawa, meron tayong nakita na walang kabanalan. Ibig sabihin ay nagtutugma ang Revelation. Sabi doon kasi sa Revelation chapter 4 verse 12 ay narito ang pagtyaga ng mga banal na nagsistupad ng utos ng Diyos. Ibig sabihin, pag walang kabanalan ang tao, partner, lumalayo doon sa sagradong utos ng Diyos. O, di ba nga? So, yung mga bagay na ito ay nagaganap sa ating panahon bilang mga tanda nitong katapusan na sinasabi. At yung binasa mo doon sa chapter 2, o di ba nga, na chapter 1, na alamin. Ang sabi doon ay alamin. Alamin. Sabihin, wag sana sa'yo mag-inusinti. Bantayan. Kaya po, dahil darating ang kasamaan ng mga araw. Kasama ng At ang ano po rito, kapatid, ay huling araw. huling araw. Ito yung, ito kasi yung kapansin-pansin eh. Walang una. Walang una. Ang sabi niya na darating o dapat alamin ito nasa mga huling araw. At nangyari po. Kailangan pala natin partner ay bago mangyari ito, alamin na agad. Kung hindi mangyayari, maaaring ito na yung katuparan ng propesya na si Kristo ay darating sapagkat ang Kristo bago siya mahayag sa lupang ito ay dumaan sa tinatawag na propesya. Diba? Sa pasimula pa lamang bago siya pinanganak, na-propesya na siya, naimula na siya sa'yo. So, tuloy-tuloy tayo, partner boy. Pakibasa po ang 2 Timothy chapter 3 verse 3. 2 Timothy o ikalawang Timothy chapter 3 talatang 3 ayun po. Yes. Ito po ang ulitin po natin ang pagkasabi, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang kabag, ayan, at mga mapanirang puri, mga walang pagpigil sa sarili, mababangis, at hindi naibigin sa mabuti. Ayun.
Ang sabi doon ay walang katutubong pag-ibig. Sa Bisaya, ano ang ibig sabihin nito? Kung sa mga hiligay nito ngayon, waay sang pagigugma. Sa atin kasi, yung Kung sa sa karaya malalim ko, kapatid ay wala pagpalangga. sa kasabihan nating mga malalim na Tagalog, yung patutubong pag-ibig ay yung pasimulang pag-ibig pag ang pinamana sa atin ng mga magulang. Kasi nung tanda-tanda ko yung kwento ng lolo ko, nung unang panahon daw, kapag ang lalaki maniligaw, formal na formal. Yung mahawakan lamang ang kamay ng isang babae ay delikado na. Kailangan pakakasalan mo na yun. Ayan po. Yun yung katutubong pag-ibig. At yung paggalang sa magulang na pagsalubong sa gabi ay magandang gabi po lolo. O kaya nag-amamaan mo kayo sa daan kahit hindi kilala. Basta matanda, talagang naroon yung makatutubong pag-ibig. Wow! Hindi ba ga? Kumbaga ay ano talaga sila yung masyadong pinanghahawakan yung kasilanan na ang pag-ibig na umiiral ay naroon ang paggalang. Yan. Yung katutubong pag-ibig na binuo ang paggalang ng malalim na pag-ibig sa isa't isa ay tila nawala na. At ito nakikita natin. Wala nang katutubong pag-ibig. Marami pa lang yung mga taga-pakinig. Anong madagdag mo, partner? At yun po ang katotohanan. At nais na muling naibalik ng ating Panginoong Diyos sa mga huling kapanahunan na gaya nito. Una ang binabanggit po ayon po sa naipaliwanag ni kapatid man na ang pag-ibig na yan ay hindi dapat nawawala at ang banal na kasulatan ay nagpapaalala na dapat ay maitanim sa puso't isipan ng ating mga kapwa mananampalataya maging sa ating mga kabataan ngayon, mga minamahal. Kaya nga ang habilin ng ating mga naunang mananampalataya, binabanggit po, mahal na kapatid, na igalang mo ang iyong ama't ina. At iyan po isa sa mga hula na sinabi ni Apostol Pablo buhat sa ating Panginoong Jesus na darating ang mga nakakatakot na araw, huling araw. Ano po yun? Ang mga bata po ay masuwayin sa magulang dahil wala pong tinatawag na pag-ibig, makalangit na pag-ibig, kapatid. Yan. At ang hangarin talaga ng ating Panginoon sa pasimula pa lang ay dapat mag-aral pag-ibig. Pero kung di ba sa propesya, ay talagang magaganap talaga itong mga sinabi ni Apostol Pablo. Pakibasa sa chapter 3 verse 4 ng Unang Timoteo. 2 Timoteo. Ito po, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Yun, mga mananang tagapakilig, ang salitang taksil ay masakit. Opo. Masakit ito, lalo pa kung ikaw ay nangako doon sa iyong papakasalan. At pagkatapos ay hindi nangyari dahil sa mga iba't ibang mga kailangan at sasabihin sa iyo ng iyong magiging partner, magiging kasama ang buhay, napakataksil. Kaya Taksil, ito nangyayari. Mga taksil, ang sabi niya, mga lilo, matitigas ang ulo, maibigin sa kaliyawan kaysa maibigin sa atin. totoo po. Yun ang ating obserbasyon, mga kaibigan, sa ating pong pamayanan. Hindi naman nila lahat ano po, sa lahat po natin tagapakinig. Ito natin nila lahat. Ito po yung mga karanasan natin, na nakikita natin, na pagka mayroon po mga pagkakataon na pag-aaral ng tinatawag na sa salita ng Diyos, ay napakahirap makumbinsi ang tao para mapakinig ng salita ng Diyos. Pero pag sa ibang mga bagay ay napakabilis. Yun na pag nalarawan natin, Father Boy, na ilagay mo yung comics sa lamisa, pagsama mo yung Biblia,
at pagdating ng mga kabataan, ang unahing basahin. So, ang mga bagay na ito, mga kaibigan, ay nagaganap sa atin at kailangan natin ng paggabay sa ating mga anak na laging huwag kalimutan na pag-aralan ang salita ng Diyos na siyang ari at makapangyari ng salita na maghuhubog sa ating mga anak. Totoo po yan. At talagang ipinagtitibay po ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan na darating po ang araw at ito po ay napatunayan. Naranasan na natin, hindi lamang po sa ating sarili, sa tahanan, sa ating paligid, kundi maging sa buong mundo po. Kaya nga, ang isa sa mga inihula ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan, darating po ang araw at nangyari. At opo, kapatid naman, ito po ang talagang napapatunayan natin at nakikita at nararanasan talaga. Natuto po ang sinabi po ninyo, kapatid naman, na ang mga tao, mayaman man o mahirap, na pagdating po sa kasiyahan o makamundong bagay ay talagang binabaliwala na ang tinatawag na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yes, may bigin sa kaliyawan kaysa may bigin sa Diyos. Ayan po. Ang chapter 3 verse 5, pakibasa. Sa verse 5 po, ito po ang pagkasabi na may anyo ng kabanalan. Ngunit, inatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayun. May anyong kabanalan. Tingnan nga natin, ang banal din, ano? Yan ba ang tinutukoy nito? Sa ngayon kay Pastor Pablo? Kung mapapansin po natin, mahal na kapatid, ay si Apostol Pablo po, nakakatulad natin na isang mananampalataya, ipinaliwanag, isinaysay niya o pinaliwanag o ipinaalam po. Mabasa po natin yan, mga kapatid, sa karagdagan po patungkol sa ating pinag-aaral sa Roma 1:25. Itong tinatawag, kapatid, na may anyong kabanalan na kagaya rin natin, naniniwala sa ating Panginoong Diyos, pero tingnan po natin ang pagkabanggit dito na mapapansin po natin ang pinagkaiba po. Yung tinatawag na may anyong kabanalan pero hindi pala totoo. Ito po ang pagkasabi sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Totoo po, di ba? May anyong kabanalan, paano kaya natin ito mapaliwanag, mahal na kapatid? Kasi inihulap po darating yung araw. Hindi lamang po yung pagsuway sa magulang, nagibigin sa salapi. Ito po binanggit pa na may anyong kabanalan. Makadiyos din katulad natin. Mahal na kapatid, sa ating mga tagapagpakinig, kapatid ni Manny, inihintulad po ng ating Panginoon Jesus yung mga taong may anyong kabanalan ngunit hindi po karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon Jesus. At huwag po nawang mangyari ito sa atin. Katulad po ng mga Parisiyo at Skriba, kapatid. Pagdating po sa larangan ng pananampalataya ay hindi natin sila mahihigitan. Yes. Ngunit binanggit po dito sa 2 Timoteo, ano po yung wala sa kanila na mayroon tayo? Yung awa at habag. Sabi po ng kapatid naman na ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga walang habag. Yun ang sabi sa kanya. Darating ito na wala ng habag. Opo, walang awa sa history po, maging sa panahon ngayon, na yung mga eskriba, Saduceo at Parisiyo, kapag hindi ka po kapananampalataya at humingi ka ng tulong, hindi ka tutulungan. Na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito pala, partner boy, ay propesya din. O hula din na maganap sa ating panahon.
na laging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakarating doon sa talagang Katotohanan. katotohanan. O diba? Na laging nagsipag-aral at kailanman ay hindi nakarating sa pagkaalam sa katotohanan. Bayan natin ng hilig, mundong ating ginagalawan. Ang mga talatang ito ay malungkot at napakasakit pakinggan sa ating pong mga nag-aaral na Biblia. At pagkatapos babanggitin ni Apostol Pablo na nag-aaral tayo, tapos sasabihin niya, hindi tayo nakarating sa pagkaalam na katotohanan. Ano ba ito? Para bagang nag-examine tayo dito, kapag tin-examine ay bagsak. Opo. Diba ganun? Sa makatuwid po, mahal na kapatid, na ang karagdagang ipinahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa larangan po ng tinatawag na anyong kabanalan, na sa halip na ituro ang katotohanan ayon sa banal na kasulatan, ay lalong inilalayo ang mga tao. Yung mga taong nagkasala na kagaya natin ay tuturuan pa rin ng kasalanan. Yun na nga ang malungkot sa ating panahon ngayon. Marahil ay talagang mangyayari, mahal na kapatid. Kaya nga, ipinaliwanag po, mayroon po tayong karagdagang babasahin. Aklat po ng ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 3. Ito po ang pagkasabi, basahin ko ulit mga minamahal. Yes. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-ipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ibig kong sabihin, Propesya din yan. inihula na mayroon pong mga ngaral o mananampalataya na katulad natin na darating ang araw na sa halip ang ituro ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sa halip ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang itinuturo po, mahal na kapatid, ay ang kanilang sarili lamang na kaalaman. Ayun. Yun. So, ang mga bagay na ito ay hindi nailihim, nahayag sapagkat ito propesya. Hindi po. Pero sana huwag mangyari sa atin na tayo ang magdadala Amen. ng madilim, hindi maliwanag. May kasabi ko sa iba, sabi niya, propesya pala yan, hindi pala nang mangyari, pero idalangin natin na huwag tayong tumama doon sa Opo. ganong sistema na tayo mismo ang nagsapag-aral na hindi tayo nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. O pagkat kung tayo naman nag-aaral, gusto natin makagraduate, di ba? Gusto natin magkaroon ng mataas na marka sa paralan, di ba? At totoo po yun. At kapatid na man, tayo po bilang isang mananampalataya o Seventh-day Adventist ay talagang nagnanais na ipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang katotohanan. Hindi po yung kasinungalingan. Kaya nga, ang nais po ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng sangkatauhan, mga minamahal, ay lumakad ayon sa katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Kasi mo, mahal na kapatid, ito po ay mababasa natin sa aklat ni Zacarias, chapter 8, verse 16. Ito po yung talagang Chapter 8, chapter 8, verse 16. Chapter Mga mahal namin na verse tagapagsubaybay. 16. Yan. Sundan po natin ang paalala ng isang manampalataya. Propita po ito. Kagaya rin nating tao na nanampalataya sa ating Panginoon Diyos. Yes. Ito po ang pagkabanggit. Ito ang ituro ninyo sa lahat ng tao. Ang katotohanan. Yun ang dapat natin ituro. Mga minamahal. Tama. Ang nabanggit ng ating Panginoon Diyos na nakatala sa Biblia ay hindi po natin dapat dagdagan o bawasan. Yan. Kaya ito po, kapatid naman. Yes, salamat. Salamat, Brother Boy. At yun nga, ang tinutukoy ni Apostol Pablo na alamin mo sa mga huling araw. Ang ibig sabihin nito ay dapat nating alamin ng wasto ang mga bagay na ito para may pangaral natin yung matuwid. Diba? Pag hindi natin alamin ito, wala tayong maipapangaral. Sa ibang salita ay dapat nating aralin
Aralin po. Alamin na. Alamin. Dapat natin Opo. aralin. At pag napag-aralan natin ng wasto, ang kamalian ay ating ituturo na huwag sundin. At ang tama ay ating ituturo na yun ang ating gagawin at sundin. Amen? Amen. So, napakabuti ng Panginoon ay hindi lamang itong si Apostol Pablo sa Bagong Tipan, propesya. Actually, sa Lumang Tipan, marami ng beses ang mga sinabi sa panahon pa ni Juan Librador, yung propeta. Dilot na babasa niya sa Revelation, chapter 22, verse 11. Opo. Revelation, chapter 22, verse 11. Okay, At atin pong pansinin at basahin po natin ang Revelation chapter 22, 22 verse 11. Mga minamahal ko, samahan po ninyo kami patuloy sa ating pagbabasa. 11 po ng 22, aklat ng Apokalipsis o pahayag. pahayag. Ang masama ay hayaang magpakasanata at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. Yan. At ang matuwid ay hayaang magiging matuwid pa. At ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ayun. Itong sa aking diniskusyon na ibahin. Pero paparehas sa Bible ang Opo. organ. Ang sa King James Version, ito ay King James Version, ang itong magpapahayag. Ang liko ay magpakaliko pa, ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ito ay isang propesya. Ito yung nakakalungkot na magaganap sa ating huling panahon, sabi niya po sa Pablo. Alamin mo, sa huling panahon na ito'y mangyayari, ay ang mga liko ay magpapakaliko. Ayan po yun. Mantakutin mo, huwag na sundin yung putusan, paano? Opo. Ay Wala mahirap mo, po. ano pa nakikita mo yung mga liko na nagpakaliko pa? Pagdating po sa mga ganyang aral ay talagang mga minamahal ay dapat mag-isip po tayo, mag-aral ng mga nakasulatan. Kasi mahirap ito eh. Ang liko ay Magpakaliko pa? magpakaliko pa. Ang marumi. Magpakamarumi pa. Baka mangyari po yan sa atin mga minamahal. Delikado. Oo. So, alamin natin, mga makanaming taga-subaybay, ito po ay sabi ni Apostol Pablo. Alamin natin, aralin natin kung ano ba itong pagpapakamatuwid at paano ba itong pagpapakabanal. Ayan po. Ito kasing pagpapakabanal na dadaboy. Kung titingnan natin sa Biblia, ay hindi pwede maging banal kung hindi ka talaga sumunod sa batas ng Diyos. Amen. Kung hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, ay hindi maituturing na banal. Opo. Kasi ba? Napakatindi. At ang pagsunod, mahal na kapatid na mami ay laging ipinapaalala sa atin na hindi ito sa ating sariling pagsisikap lamang. Yes. Hindi kinakailangan ay tayo pong lahat bilang isang mananampalataya ay kinakailangan na magpasakop sa ating Panginoon Diyos. Amen. Tao ay makasalanan tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, tama po itong pagkasabi na inihula darating ang araw. Ang tanong po rito ay, ano po yung ating dapat na gawin? Kapatid na buhay. Ang talatang ito, medyo ating isa-isahin. Ating pag-aral ng mabuti itong propesya na nakasulat sa Apokalipsis, no? Na ito'y hinulaan ni Juan Librador. Samantalang kanyang nakita ito doon sa Patmos, di ba? Opo. Ang liko ay magpakaligok pa. Itong salita ito, mga kaibigan ko, mga mahal namin tagapakinig, lagi kong inulit-ulit ito, na kung masagi man ang ating mga damdamin sa larangan ng mga salitang ito, saan man tayo ngayon nakaupo, nakatayo, na nakikinig, ito'y salita ng Diyos sa pamagitan ng propita na si Juan Librador. Ay kung ikaw, kaibigan ko, ay nasa liko, alalahanin mo po na may propesya magpakaliko ka,
gustuin ba natin na kung tayo na sa mali na mga prinsipyo ay ituloy pa natin ang pagkakamali? Ito po napaka malungkot na karanasan. Buli-bulayin natin, tayo ba ay nasa tama? Tayo ba ay nasa katuwiran ng Diyos? Sumakay ba tayo doon at sumang-ayon doon sa kautusan ng Diyos? Kapag inaakala natin nasa liko tayo, kaibigan ko, ito po yung tinatawag na pagkaliko doon sa kalikuan. Opo. Sapagkat kung magpatuloy pa tayo sa pagliko pa, abay matinding matinding kapalaran sa buhay ng tao. Parang masalimuot na kapalaran. Alam na natin liko, magpapaliko-liko pa tayo. At ang sabi doon, ang marumi ay magpakarumi pa. Saan ba ang mga talata yung sinasabing binabanggit na marumi? Saan ba ito napapatungkol? Ay, ang banal po na kasulatan ay nagpapahayag na ang marumi na sinasabi ay ang paghiwalay sa salita o aral ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang pagkasabi. Kung mababanggit po ninyo ang unang Juan, chapter 2, verse 4, sabi po rito ay nagsasabi silang nakikilala nila ang Diyos. Ngunit hindi tumutupad ng ating utos. Ang taong ito ay sinungaling. Ang katotohanan ay wala sa kanya. Itong nabasa po natin tungkol sa hula sa darating na araw ay katotohanan po ito. Kapag ang tao ay taliwas sa aral ng Diyos, ay masasabi natin ito marumi o tinatawag kapatid na makasalanan. Parang kasintulad ng maraming basahan. Ayan po, oo. At saka parang ito ay tumutukoy din sa mga pagkain marumi. Ayun, oo. O di ba? Spiritual man o physical. Yes. Kapatid naman, ito yung maganda. Pag dumating man ang huling araw, gaya nito ay dapat maging banal tayo. Amen. Okay. At ang sabi ito ay, ang matuwid ay magpakatuwid pa. Dito po tayo mga kaibigan natin taga-subaybay. Kung alin yung matuwid at kung alin yung tama, ay dito tayo magpapakatuwid. At ang sabi pa dito ay, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Diba ang Revelation, balikan natin yung Revelation chapter 14. Opo, babasahin po natin, kapatid. Narito, pagtitiyaga, ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad ng mga utos ng Diyos, at umahawak ng matatag na panampalataya na Jesus. Amen. Yes. Wala tayong mababasa sa Biblia na ibang paraan para sa pagpapakabanal. Okay. Ang pagpapakabanal ay yung pagpapakumbaba at paging masunurin sa salita ng Diyos, lalo na sa kanyang mga utos. Praise the Lord. Ito po yung paraan ng pagpapakabanal, mga kaibigan namin taga-subaybay, mga kaibigan namin taga-pakinig, anumang reliyon ang iyong pinauupuan ngayon. Panahon ito ng pagbubulay-bulay para alamin natin kung saan ba tayo sa propesiyang ito. Hindi ba ba? Kaibigan mo. Opo. Ay lagi po natin tandaan, mga minamahal, na kung mayroon pa po tayong mga pagkakataon, ay italaga po natin sa ating Panginoon Diyos ang ating mga sarili upang patuloy natin na maalaman ang mga plano ng ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Jesus is coming again.